Ang Ukraina at Saudi Arabia ay pumirma ng malaking kasunduang depensa at ngayon ay ganap ng magkaalyadong militar. Numagda ng kasunduan ang Ukraina at Saudi Arabia para sa kooperasyon sa depensa. Nilagdaan ang dokumento bago magsimula ang pagpupulong ni Panggulo Volodymyr Zelensky ng Ukraina at tagapagmanang prinsipe ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman Al Saud na itinuturing na pinuno ng bansa. Sabi ni Zelensky, ang dokumento ay pundasyon ng mga susunod na kontrata at nagpapalakas sa papel ng Ukraina bilang tagapagbigay ng seguridad sa mundo. Ngunit ang kasunduang ito ay may mas mahalagang simbolikong kahulugan. Opisyal nang naging militar na kaalyado at katuwang ang Ukraina ng mga kalaban ng Iran. Mas mahirapan si Trump sabihing walang baraha ang Ukraina na parang wala namang naitutulong ito sa mga bansa sa Persian Gulf. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung anong kasunduan ang pinirmahan ng Ukraina at Saudi Arabia at bakit ito nagdulot ng kaunting pagkabahala kahit sa Kremlin. Ako si Alexi Pecci. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, suportahan niyo sana ang channel sa like, subscription at kung pwede, sponsorship o donasyon. Lahat ng link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito at lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pecci News, nasa video description ang link. Kamakailan, dumating si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Saudi Arabia para sa hindi inanunsiyong pagbisita. Bago ang kanyang paglalakbay, sinabi niya na ang mga Ukrainian na drone ay maaaring makatulong sa pagpapataas ng seguridad sa reyon ng Persian Gulf. Mas maaga nung araw na yon, iminungkahi ni Zelensky na gamitin ang karanasan ng Ukraine sa drone technology para mapalakas ang seguridad sa mundo. Particular na sa mga bansa sa Persian Gulf dahil sino pa ba kundi ang mga Ukrainian ang marunong lumaban sa mga Iranian na drone. Diretsang ipinaliwanag ni Zelensky ang kahalagahan ng kooperasyon. Narito ang kanyang sinabi. Mahalaga ito dahil nakasalalay sa kanilang langis, gas, iba pang yaman at sa katatagan ng pandaigdigang merkado ang seguridad sa enerhiya at halaga ng pamumuhay lalo na sa Europa. Mahalaga hindi lamang ang paggawa ng mga bagong armas, lalo na ng mga drone, at hindi lang ang mga teknolohiya. Kasama rin ang aktual na paggamit at integrasyon sa radar, abyasyon, at iba pang sistema ng depensa sa himpapawid. May ganito tayong karanasan. Binanggit ni Zelensky na kapalit nito, umaasa siyang matutulungan ang Ukraine laban sa pananakop ng mga Ruso. May isa pa siyang pahayag. Nais naming bigyan din kami ng mga bansa sa gitnang silangan ng pagkakataon na palakasin ang aming depensa. Meron silang mga misail para sa depensa sa himpapawid na wala kami. Gusto naming magkasundo. At ngayon ay alam na ilang kumpanyang Ukrainian na gumagawa ng mga sistema ng elektronikong pakikidigma laban sa mga drone, pati na rin ang mga gumagawa ng mga drone na tagasalo. Alam nyo, yung mga may makukulay na pangalan, isa sa kanila ay Pisyun Pivansan. Kaya nga, ang mga kumpanyang ito ay nakikipag-usap na tungkol sa pagbebenta ng armas ng kanilang mga sistema ng tagasalo at mismong mga drone na tagasalo sa Saudi Arabia, Kuwait, Qatar at United Arab Emirates. Ngayon, mahalaga ang ganitong kooperasyon para sa Ukraina. Ayon sa media, posibleng ilipat ng Estados Unidos ang armas para sa Ukraina papuntang Persian Gulf dahil sa digmaan kontra Iran, kaya mas pinahahalagahan ng kasunduan sa mga drone para sa Kyiv. Ayon sa Washington Post, pinag-aaralan ng Pentagon na ilipat ang mga armas para sa Ukraina patungong gitnang silangan dahil naubos ng digmaan laban sa Iran ang mga pinakaimportanteng imbak ng munisyon ng Estados Unidos. Kinumpirma rin kamakailan ni Trump ang impormasyong ito. Sa huli, pumirma ang Ukraina at Saudi Arabia ng kasunduan para sa kooperasyon sa larangan ng depensa. Nilagdaan ang dokumento bago ang pagpupulong ni Zelensky at bin Salman. At ayon kay Zelensky, ang dokumento ay nagsisilbing pundasyon para sa mga susunod na kontrata at nagpapalakas ng internasyonal na kooperasyon. Ang Ukraina at Saudi Arabia ay lumagda ng kasunduan sa kooperasyon sa larangan ng depensang panghimpapawid. Sa gitna ng gigmaan sa gitnang silangan, kabilang sa tinamaan ng Iran ang mga pasilidad ng Saudi Arabia. Sinabi ng Pangulo ng Ukraina na nakipagkita rin siya sa mga eksperto sa militar ng Ukraina sa Saudi Arabia na paalala ko ay mahigit 1 linggo nang nagtatrabaho sa kaharian ng Saudi Arabia para sa pagtiyak.
Ayon sa kanya, tungkulin ng mga eksperto na tukuyin ang mga issue at alamin ang mga pagbabagong kailangang gawin para mapalakas ang proteksyon ng mga tao at buhay laban sa mga Iranian Shahed at misil. Paalala, matapos ang operasyon ng Estados Unidos at Israel kontra Iran, bilang tugon ay nagpakawala ng mga misil at drone ang Iran sa mga kalapit bansa. Si Zelensky, na sumusuporta sa Washington, ay nag-alok ng tulong sa Ukraine para protektahan ang rehiyon laban sa mga atake. Mga pag-atake ng drone gamit ang karanasang nakuha sa pagdepensa laban sa Russian at Iranian drone. Iniulat na nagtungo ang mga eksperto mula Ukraine sa ilang bansa sa gitnang silangan na inaatake ng Iran. Ngayon, alam na natin na naghahanda lang ng daan ang mga grupong espesyalista para sa ganitong negosasyon. Ang Saudi Arabia at iba pang mga bansa sa rehiyon ay nananatili sa isang neutral na posisyon kaugnay ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Nakikipag-ugnayan sila sa Moscow at Kiev. Binigyang diin ni Zelensky na sa kanilang pag-uusap ni Prinsipe bin Salman, tinalakay nila ang tulong na ibinibigay ng Moscow sa Iran, kabilang na ang pagpapadala ng mga drone doon. Mahalagang tingnan paano tumugon ang mga propagandista ng Russia sa balitang ito. At doon, nagkakagulo na sila. Ayon sa Kremlin, na yon ay magkaalyadong militar ng Saudi Arabia at Ukraine, kaya dapat mag-ingat ang Moscow sa relasyon nila sa Riyadh. Ngunit ang pangunahing ideya ng kooperasyon ay maaring protektahan ng Ukraine ang himpapawid ng mga bansa sa Persian Gulf laban sa mga Iranian na drone. Dahil mahigit isang linggo nang nasa rehiyon ang mga eksperto mula sa Ukraine, may mga unang resulta na. Mukhang naging mas matapang ang mga bansa sa Persian Gulf sa pagharap sa Iran, na lohikal naman. Kailangan munang magpatatag muna ng depensa saka pa lang magsimula ng anumang aksyon. Matapos ang kasunduan sa Ukraine, nanawagan ang Saudi Arabia sa US na palakasin ang pag-atake sa Iran. Kasabay nito, pinag-iisipan ng kaharian kung direkta silang sasali sa labanan. Sa katunayan, ang leader ng bansa, ang tagapagmanang prinsipe na si Mohammed bin Salman, ay nanawagan kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na huwag kailanman itigil ang digmaan laban sa Iran. Itinuturing na makasaysayan ang pinagsamang kampanya ng Estados Unidos at Israel para baguhin ang rehiyon at iginiit ng Saudi Arabia hindi lang ang pagpapatuloy kundi pati ang pagpapalawak ng operasyon laban sa Iran. Sinabi ni Trump na sinusuportahan niya ang posisyon ni bin Salman at tinawag siyang kaalyado sa laban. At ayon pa sa ahensyang Guardian, kahit na hindi direktang nakikilahok ang Riyadh sa digmaan na halos isang buwan nang tumatagal, hindi pa rin inaalis ng mga eksperto ang posibilidad na sa huli ay sasali rin si bin Salman sa digmaan na ito. Direktang sasali sa digmaan kapag lubos na niyang natitiyak hanggat maaari ang seguridad. At ang pagpirma ng kasunduan sa Ukraine ay isa sa mga hakbang patungo rito. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon, bayad na subscription o pagiging sponsor sa YouTube. Pwede rin sa pamamagitan ng email, PayPal, crypto wallets at iba pang detalye kung paano gawin ito, pati mga link ay nasa video description. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa video description ang link. Ingat at paalam sa lahat.